ang natin pong topic sa umaga pong ito ay mayroon pong tagapagmahal sa atin, sa ating kaluluwa. Sino po yon? Si Jesus, lover of my soul. Tandaan po niyo na. Amen? Yes, kakantahin po natin yan. Sabi po ng Matthew 16:26, what good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Okay, sa Tagalog po, sapagkat ano ba ang mapapala na isang tao? Makamtaman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili o ang kanyang kaluluwa. Amen? So wala pong sasya ang lahat na ito. Amen? Again, may nagmamahal po sa atin. Hallelujah. Amen? Siya po narito sa ating kalagitnaan. Pwede po bang papurihan natin siya, palakpakan natin siya? Walang iba kundi, sige po, yung pong malakas para po sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Siya po ang dahilan kung bakit tayo po narito. Amen. Pwede po bang awitan natin siya? Gusto niyo tumayo? Okay lang. Kung gusto niyo maupo, tumayo na lang kayo. From our heart, awitan ito sa ating Lord. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know. Closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. Lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know. I love you. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go.
po sa umaga pong ito na muli ay ipinadamo ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Yamo na habang kami nabubuhay ay ikaw ay aming mahalin, Panginoon, at paglingkuran. Hallelujah. Hanggang mayroong lakas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo na. Hallelujah. Hindi pa po tayo tapos. Amen. Bagamat ang mga sandali ay unti-unti nang nauubos. Amen. Brother Paul, pakituruan mo nga ako. Hallelujah. Ayawin ko man ay wala na akong magagawa. Dumating na ang sandali ng aking pagpapaalam sa bawat isa. Amen. Hallelujah. But wag po kayo maglala, may nagmamahal sa bawat isa sa atin, si Lord. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, Jesus, the lover of my soul. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, sa umaga pong ito ay ating pong tatalakayin ang tungkol po sa kaligtasan natin. Amen? Hindi ko nga alam. So, nakatatlong message po ako na palagi na yung last days ang aking topic or rather yung pag tayo kinuha na ng Lord. So, ayun. So, ngayon ganun pa rin po. Amen? So, yun po ang ating pag-usapan ngayon. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen. Sino nga po ba ang tunay na maliligtas? Ang kaluluwa o ang espiritu? Paano na po ang ating katawang lupa? So, ano na po ba ang mangyayari? So, lahat po ito ay ating pong talakayin sa umaga pong ito. Amen? But, pwede po bang medyo ngiti ng konti para mawala yung tension? So, ready na po ba kayo? Amen? Ready for the word? Hallelujah. So, man's point of view, sabi ng as long as you are happy. So, as long as I am happy, so no problem. Amen? Kung saan ako masaya, ganun po ba tayo? Kaya ano ngayon? Kung diyan ka masaya. Meron po isang rhyme na get all you can. So, tayo daw po ay isinilang na nakabukas yung kamay. Amen? Yung mga baby, no, isinilang. Nakabukas yung kamay to grasp everything. Lahat, chance na pwede mong makuha, pwede mong kuhanin. Amen? Subalit sa paglisan ay nakasarado ang ating mga kamay. Nang ibig sabihin ay wala po tayong madadala sa lahat ng ating nakuha. Amen? So, get all you can and all you get. So, lahat ng pwede mo kunin, tapos inilagay mo doon sa can. Amen? Amen po ba doon? So, tama naman, pwede rin maging good steward ka, pero hindi ko pa rin masasabi na good steward. Kung ito inilagay mo lamang doon sa isang, let's say sa bangko, inilagay mo. So, ang dami-dami mo ng pera doon sa bangko. Amen? Tapos, next is, then sit on the can. Okay? So, pagkatapos mo ilagay yung nakuha mo doon sa can, then ginawa mo, inupuan mo. Sa halip na ang mga biyayang ito ay gamitin natin for the glory of God, of our God, amen? To advance His kingdom on earth. Pwede natin yan gawin, di ba? I-share natin sa mga nangangailangan. Subalit, ang ginawa mo, inupuan mo lang siya at pagkatapos, sabi mo, magpapagawa ako ng malaking kamalig. Amen? Ang sabi ng Lord sa iyo, hangal sa gabing ito ay babawiin na ang iyong buhay. Kaya nga sabi ko, sa paglisan mo rito sa mundong ito, ay tikom na ang iyong kamay at wala ka nang madadala. Amen? So, nasaan yung inipon mo? Wala na.
Amen. Huwag kayong magalit sa akin. Alam ko kaya tayo nandito sa Bahrain o sa ibang bansa para yumaman. Amen? Amen po ba doon? Gusto natin maraming BD. Napadala ko na. So sabi daw po ay kung nasaan ang iyong puso, tama ba? O kung nasaan ang iyong yaman, nandoon ang iyong puso. Amen? Oh. So, ayan tayo. Malimit, nakapokus tayo sa mga temporal na bagay lamang sa mundong ito. Amen? Material possessions, money, houses, cars, yung ano mo, yung bank mo, no, punong-puno na. So, ganda-ganda ng bahay mo, kada uwi mo, nagpapagawa ka ng bahay, pinaparenovate mo, cars, wealth. But all those things are subject to decay. Amen? So, lahat ng yan. Lahat ng yan. But sige lang, okay lang naman. Hindi ko po kayo binabawalang mag-ipon. Tama lang po yan. But mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Meron sa atin, di ba? Paganda ng ng exercise. May mga, ano ba yan? Abs, oh. 4-pack, parang maganda ba tawag doon? Ganyan, no? Kami ni Boy, isa lang. Ay. Sinitan. So, nakuha po natin. Again, di masama. Pwede nating, di ba? Gamitin for the glory of God. Noon nga sa amin, di ba, mga bata pa kami, nag-iigib pa kami, di ba? So, meron kaming kaibigan na siya. Pero hindi mautusan mag-igib. So, baka masira siguro yung figure niya. So, lahat iniingatan natin para magmukha tayong maganda. Amen? Totoo naman. Magmukha tayong malusog o malusog. Okay. Upang magkaroon din tayo ng magandang buhay dito sa mundong ito. Amen? But babalik po tayo doon sa unang sinabi ko, hindi natin madadala. Amen? Hanggang dyan lang yan. So, sabi ng ating salita, kung what good it will be if for someone to gain the whole world yet forfeit their soul. So, yun yung yun yung laging doon, kontra, kumbaga. So, wala naman siguro sa ating dito na ang buhay ay ipagpapalit niya, di ba? Sa isang magandang, sabihin natin, sasakyan, sige, palit buhay. Sino po papayag dito tapos mapapahama ka naman? Wala po ba? Wala po? No. Kuminsan nga lang sa overtime na ipagpapalit pa natin, di ba? Hindi ako pwede kasi may ako, overtime o may part-time. Sorry po. Ganun. So, punong-puno na nga yung bangko, overtime pa ng overtime. Kaya nga mga kapatid, kung ating pong tatanungin, ang halaga ng ating buhay. Amen? Napakahalaga po ng ating buhay. At sabi ng Lord, yun daw yaman ng mundong ito ay hindi pwedeng itumbas sa halaga ng buhay na meron tayo. Okay? Clear po ba doon? So, yung katabi mo, napakahalaga niyan sa mata ng Diyos. Amen? Huwag mo sabihin na ako, parang isang lang ako dito. Lang ako, elementary graduate lang ako. Hindi yun di ba? But yung buhay na kaloob sa'yo ng Lord, ibang klase yun. Hindi pwedeng tawaran yun. So, second thing, once na ikaw po ay nag-exist sa mundong ito, again, tuloy-tuloy na po yun, mga kapatid. Kuha niyo? Wala nang rito. Wala nang sasabihin mo, Lord,
rest na ako, di ko na kaya, suko na. Walang ganun. Once na nag-exit ka sa mundong ito, tuloy-tuloy na yan. Nang pang walang hanggan. Amen? So, ikaw na narito, hindi ka na matatapos. Alam mo ba? Tuloy-tuloy na, wala na atrasan. Amen? Ano man ang dumating sa iyo, ano man ang dumating sa iyo, bad or good, ang buhay mo ay magtutuloy-tuloy sa pang walang hanggan. Tandaan natin yon. Okay? Kaya, so, yung existence natin, wala nang makakapigil doon. Even the death, yung natural death natin dito, hindi kayang pigilan. Dahil meron kang buhay na magtutuloy-tuloy. Okay? So, mayroon lamang tayo dito dalawang patutunguhan after death dito po sa earth. So, alam na po natin yan. Hell and heaven. Heaven and hell. Doon lang naman yun eh. So, ang decision ngayon, habang ikaw ay nabubuhay, sa papanong paraan, siyempre, i-accept mo si Jesus as your Lord and Savior. Ganun lang naman yun eh. Pag nireject mo si Jesus, magpapatuloy pa rin yung existence mo. Existence mo. Lamang ay doon sa pang walang hanggang kamatayan o kaparusahan. Amen? So, sabi ko nga at hindi pwede sabihin mo dito ako sa earth mananatili. Walang ganun. Hindi ka na mabubuhay. Pag namatay na itong katawan mo, hindi ka na pwede sa earth. Wala na. Once na ikaw ay nag-check out sa katawan na to, hindi ka na pwede pa uli mag-check-in. One time lang yon. Check out policy lang yon. Clear po ba? So pag-usapan po natin, again, ano ang mangyayari kapag namatay na isang tao. Okay. So, human being is composed of 3 parts. Ano po yon? Body, soul, and spirit. Okay. According to 1 Thessalonians 5:23, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your Holy Spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, mayroon pong 3 bahagi na bumubuo sa ating pagkatao. Okay? Body, ito po yung nakikita natin. Amen? So, ang soul, ito po yung ating emotion, thoughts, desire. So, yan po yung emotion natin. Amen? Spirit, the deepest part of the part which connect to God. Merong spark of God, yung spirit natin. So, siya lamang yung may kakayahan na kumonekta sa God. Kaya nga ang isang taong walang espiritu o patay yung espiritu niya, still mag-exist siya, but wala siyang connection sa Creator. Okay. According to Genesis 2:7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into the nostril the breath of life. And the man became a living being. Okay, so when God breathed man, the breath of life, a man became a living being. So noong nagtagpo yung katawang lupa na pinorm ng God from the dust at yung kanyang breath, so na-create yung human being. Okay? So doon po nagsimula ang ating soul. So again, body will return to dust kapag tayo po ay namatay. Okay? In Ecclesiastes 12:7, and the dust returned to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Okay? So yung ating katawan, na ito nakikita natin, ito po ay babalik doon po sa lupa since dito po ito nagmula. So, you see? Sabi ko sa inyo kahit anong paganda nyo dyan,
Ano ba yung tawag sa mga blast on, mga kung ano-ano pa? Ah? Chinchong su ba, mga ganon? Ano? Ha? Chinchong su. Chinchong su. Kahit ano pang masasarap at masusustansyang pagkain na sa araw-araw na inyong kinakain. Amen? Saan daw punta ng katawan natin? Sa lupa. O, yun ang totoo, di ba? Then i-admit natin yon. So prepare yourself to return to dust. Prepare your body. No, kailangan lahat ng yan. Again, sasagutin natin lahat ng yan. Hindi po masama, sasabihin ko ulit sa inyo. Pero ang katotohanan, doon ang punta. Okay? So, dust. So, noong create ng God ang tao, mula sa dust. So, pero dito, sobrang special ng tao. Di ba? Lahat ay kinreate niya sa pamamagitan lang ng kanyang salita. From nothing to a thing. Sun, moon, lahat. Amen? But yung God, nag-effort ang God na kinreate tayo. At tayo lang po yung hiningahan ng Diyos sa lahat ng kanyang creation. Tayo lang yung kanyang hiningahan. So, kaya napakahalaga ng buhay mo, kapatid. Amen? Ang masasabi ko, wag natin tong sayangin. Okay? And yet, sabi ko sa inyo kanina, ito yung binigyan tayo ng chance ng Lord. Okay? Para magkaroon tayo ng, para hindi tayo mapahamak. Dahil ang tao, dahil sa kasalanan, siya'y patungo sa kapahamakan. So, this is our chance, mga kapatid, na ang Diyos dinala tayo sa lugar na ito. Salamat tayo sa Kanya. Dahil dito'y nakakarinig tayo ng Kanyang salita. Amen. So, palagahan po natin ang mga bagay na ito. And God, honor your faith. Amen. Hindi sayang ang pagpunta mo rito. Hindi sayang na ikaw ay nakaupo lang kahit na inaantok. Anong oras ka na ba natulog kagabi? 12:00 na. Sino po dito yung natulog na 12:00? Amen. But and yet, nandito ka, mahalaga, in-honor ng Lord na ikaw ay umatin sa umagang ito. Amen. Hindi sayang yung pagpunta mo rito. Sino ba yung nagsabi na, Lord, anak ni David, no? Mahabag po kayo sa akin, si Bartimaeus. Yung habang naglalakad si Jesus papunta doon sa Jericho. So, di ba tumigil siya? At tinanong niya si Bartimaeus. So, nakita ni Lord yung faith ni Bartimaeus. Sabi nga, siya na nagpapaikot ng mundo na may kagagawa kung bakit umiikot yung mundo ay nagawa niyang tumigil dahil lamang sa pananampalataya ng isang bulag. So, in-honor ng God ni Jesus yung faith ni Bartimaeus. At tinanong siya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Nais ko pong makakita. And the same thing sa umaga pong ito, na lulugod ang Diyos na naririto ka. Amen? Kaya sa isang linggo, dito uli. Amen. So, gamit lang ng chingchangsu, walang problema yan. Chingchangsu. So, body will dissolve. Mawawala po ang body na to. Kahit anong paganda mo dyan, mawawala yan. Subject to dissolve. And the spirit will return to God, our spirit. Okay? Kaya nga ang soul, paano ito? So, hindi kasali doon sa binasa natin soul. So, anong mangyayari? Saan pupunta ang soul? Diba? Paano maliligtas ang soul? Yun. So, James 1:21, therefore get rid of all moral filth and evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. So, yun pala.
So kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa. So this is a reminder of God sa bawat isa po sa atin. Meron pa ba tayong nagagawa na hindi po kalooban ng Diyos? Talikuran na raw po natin ito. Amen? Alisin na ang masasamang asal. Amen? Ang bilis-bilis mong mambulyaw. Hindi na tayo ganun, di ba? Ganun pa ba tayo o hindi na? Sagot naman kayo para ano. Hindi na, no? Nagbago na tayo. Amen. Binago na tayo ng Lord. So, magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. So, yun pala. The Word of God. Amen. Ito po ay may kakayahang magligtas sa ating mga kaluluwa. So, the Word of God has the power to save us, to save our soul. Amen. So, yun pala. So, ang tanong ko kanina, paano maliligtas ang ating mga kaluluwa? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So, ang ating pong, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ating naririnig, ito po ay nagpapalakas o nagdadagdag ng ating pananampalataya. And what is the end result of our faith? Then, salvation. Salvation in 1 Peter 1:9. Okay, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. So, klaro po. So, body, babalik sa lupa. Spirit, babalik sa Creator. Soul, sa pamamagitan ng salita ng ating pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng kaligtasan. Amen? So, complete po, complete. So, once again, in the moment of death, spirit were returned to God, soul of the saved. Soul of the saved. Tayo po yun. Rest to Christ, awaiting the resurrection. So, kapag tayo po ay namatay, ito na naman, sabi ko nga sa inyo parang paboritong subject ko po ito, topic. Na walang kahit isa man sa atin na gustong marinig ito. But still, nagiging encouragement pa rin po sa atin. Amen. Ito naman po ay totoo na tayong lahat ay darating sa ganitong bagay. Amen. Lamang ay una-una. Amen. So, the soul of the saved rests to Christ awaiting the resurrection. So, pag tayo po namatay sa panahon na ito, so, ang spirit babalik sa God, ang body, the soul, yung ating soul, ay pupunta kay Jesus. At ito po ay magre-rest sa Kanya, mamamahinga. Amen? Sabi ni Jesus, kung saan ako, kayo ay naroon. Amen? At pagdating ng takdang panahon, ng Resurrection Day, so magmi-meet yung tatlo na yun. Subalit, hindi na katawang lupa na nabubulok. Amen. Bago na po. And this is, without the Spirit, the soul will exist, but it is disconnected from God. So, totoo naman po na mag-i-exist pa rin tayo kahit wala naman tayong kahit hindi tayo tumanggap sa Lord. Kaya lang ay disconnected sa God. Sabi nga sa inyo, yung Spirit siya yung may spark of God. Na tanging siya lang yung nakakaunawa sa kalooban ng Diyos. Noong hindi pa po ako tumanggap sa Lord, I tried to read the Bible, but di ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Ano ba to? Binabasa ko. Sabi ko gano'n. Di ba? Lahat naman tayo gano'n. Di natin maintindihan. But when we receive Christ as our bilang Panginoon natin, ibinigay niya ang Espiritu sa bawat isa sa atin, ang kanyang Holy Spirit. Kaya nga ngayon, kapag binabasa na natin yung words of God, ay nauunawaan na natin. So, dahil meron ng tagapagpaliwanag sa atin, yung Holy Spirit.
kung hanggang ngayon hindi mo pa rin naunawaan yung Bible, yung pag ikaw ay nagbabasa, sali ka sa Bible study. Amen? Mas lalo panlalago yung faith mo at purely Word of God yung tinatopic dito. So, ano nga ba ang nangyari? Bakit tayo nahiwalay sa Diyos? Dahil po sa kasalanan ng ating mga ninuno, si Eva at Adan, nang sinuway nila ang Diyos, di ba? So, sila po ibinilang na makasalanan. Then, kaya nga lahat tayo ay nahiwalay sa Diyos. So, ang mission po ni Christ ay muling ibalik ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos. So, at siya po ay nagtagumpay. Pinagtagumpay niya po ang mission niya. So, sabi niya doon sa cross, nung siya po ay nakapako, sabi niya, it is finished. So, tapos na po ang kanyang mission. Amen? Kaya nga po, ang sino mong tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay pinagkakalooban ng kanyang Holy Spirit. Maliban na lamang kung ikaw ay umaattend sa church at ikaw ay patulog-tulog. Katukoy niyo po yung katabi niyo. Dahil may nakikita po ako dito. Makinig kayo, huling preaching ko na po ito. Hindi na po ulitin. May exam po tayo mamaya. So, sa pamagitan po natin pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, again, mga kapatid, ipinatawad na po ang ating mga kasalanan at tayo po ay muling isinisilang. So, mahalaga po itong bagay na ito, yung salitang born again. Napakahalaga po nito. Okay? John 3:6, sabi po dyan, pag binasa po natin yan, Jesus replied, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. No one. Ngayon, kakahiya mo, born again ka. Born again ka ba? Isimba ako dyan sa ANCF. Sabihin niyo diretso, yes, I am a born again Christian. Sabi dyan, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Sabi ni Nicodemus, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. So tandaan po natin mabuti, napakahalaga po nito. Okay? Flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. So tayo po na mga born again, meron po tayong dalawang pagsilang. Amen? Isinilang po tayo sa physical at isinilang tayo sa spiritual. Pero, meron lang tayo isang kamatayan sa physical. Pero yung mga unbeliever, baliktad po. Meron sila isang pagsilang at dalawang kamatayan. Isang pagsilang sa physical at kamatayan physical at kamatayan spiritual. So, yun po ang kaibahan natin. So born again po ba tayo? Sure yan huwag niyong kahiya yan. Ibig sabihin niya, ikaw ay ligtas. So, again, ano pa mangyayari sa ating katawan na madidissolve, na pupunta sa alabok? So, pagdating po ng takdang panahon, sabi ng Bible, tayo na po yung magkakaroon ng transformation. So, magkakaroon na po tayo ng glorified body. Amen? So, glorified body. Gusto niyo ba yan? Glorified body. So, pwede ka nang maglampasan. Gusto mo pumasok sa church? Di mo na kailangan ng susi. Pastor! Dito na po kami sa labas ng pinto. Hindi kami makapasok. Wala kaming susi. So kapag transport body ka na,
Di ka natatawag, Pastor, nasaan ka ba? Nasa Pilipinas. Wala kami susi. Sige, tuloy ka na. So, okay na ba sa inyo? Gusto niyo na magkaroon ng transformed body? Amen? Romans 8:11. Yan, konti lang tong preaching natin sa umagang ito. Kaya, tis-tis na lang. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. So, yan, nasa atin yung Holy Spirit. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So, ito daw pong ating mga katawan na may kamatayan, may hangganan. Pagdating nadaktang panahon, kung paano binuhay si Jesus. Amen? Nagkaroon siya ng glorified body. And the same thing, the same Spirit, the Holy Spirit na nasa sa inyo, ang siya ding magbibigay at magbibigay sa atin ng bagong katawan. Oh. So to speak, mortal bodies to immortal. Amen. Which is called the glorified bodies. So, wala nang maintenance. Amen. Punta ka sa doktor, dami-dami mong gamot. Hindi natatablan yon. So, wala na rin doktor doon. Wala na rin hospital. So again, some people focus only on the body. Okay? So alin ang mahalaga? Ang body o ang soul? Ang soul, di ba? 1 Corinthians 15:53. For perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When a perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. So, ang ating katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. Ang ating katawang mamamatay ay papalitan ng katawang hindi mamamatay. At kapag nangyari na ito, nilupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Okay? So, ito na po yung pinaka-climax ng lahat ng Kristiyano. Ito na po yung pinaka-aantay ng lahat na magaganap pagdating ng takdang panahon na ang ating pong katawang ito ay na nabubulok ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Ang katawan na ito na mamamatay ay papalitan ng katawan na hindi na mamamatay. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to God. So, I think wala na po tayong dapat pa ipaglala sa buhay na ito. Amen? Ano man ang ating kalagayan, sitwasyon sa ating mga buhay. It's because meron tayong seguridad. We are secure. Ano man ang mangyari sa mundong ito. Ang mahalaga, sabihin natin sakit ka, may kung ano-ano kang sakit. Wag daw po tayong matakot sa mga bagay na pumapatay ng katawan, subalit hindi ang kaluluwa. Amen? Huwag natin katakutan yung mga bagay na yan. Ito, subject talaga to sa kamatayan. Ito, nakikita nyo na to. But yung pong soul natin, yan po ang mahalaga. Yan po ang mahalaga na dapat ay iniingatan natin. Amen po ba doon? Iniingatan natin. At huwag kahit na minsan na ito po ay ating, sabi ko nga, kumisan na babargain natin to sa sa mundong ito, sa takbo ng mundong ito. Simple lang, di ba? May schedule ka ng, sabihin lang, backup, no? Tapos biglang nag-offer yung company na may overtime mamaya. Alas
from 5 to 10. Di ba? Tapos ang pipiliin mo yung overtime. Nangyari po sa akin yan. Huwag kayong maglala. Nakakapagsisi. Amen po ba, praise team? Sabi mo yung praise team, taas mo yung kamay. Amen? Hindi na kailangan tawagin, no? Pagdating ng pag magpe-pray sa umaga. Amen. So, konti pa. Sige, medyo pa eh. Hebrews 10:39. But we do not belong to those who are shrink back and are destroyed, but to those who have paid and are saved. So, hindi tayo kabilang doon sa mga sa mga napapahamak, kundi doon sa mga naliligtas. So, ang kaligtasan po again ng ating mga soul ay hindi po ito automatic, kundi ito po ay bunga ng ating pananampalataya. Okay? Ang kalagayan po natin ngayon sa harapan ng Diyos, tayo po ay ligtas, pinalalakas ng kanyang salita, at nilinis na ng kanyang dugo ng kordero ng Diyos. So ito po ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Amen? We are blameless. So kapag tinitingnan tayo ng Diyos, tingin mo mahina ka, marami kang sablay, but hindi yan po ang nakikita ng Diyos sa atin. Ang nakikita ng Diyos ay yung pong dugo ng kanyang anak na nasa sa atin. Amen? The sacrifice of His Son, of His beloved Son. Yun po ang nakikita niya sa atin. Hallelujah. Amen? So, hindi po ito encouragement na, pwede na pala, kahit ano. No, it's not. Hindi po yun. Ang grace po ng God ay, hindi po ito naglilid sa atin para mas lalo pang gumawa ng kasalanan. But, ang grace ng God, ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan po natin ang tukso. Tandaan po natin. Hindi po yan porque sasabihin nyo, papatawarin naman ako ng Lord. Sige lang. Sige lang din, baka magulat ka. Pagdating ng araw, Lord, sabi mo, save ako. Revelation 21:4-5. Okay, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. So, dadating po ang time na babaguhin na po ng Diyos ang lahat. Amen? Sabi ko nga sa inyo kanina, wala nang kamatayan. Amen? So, kung dati-dati yung nandito pa tayo sa earth, di ba? So, napakahalaga ng gold. Di ba? Magkano na 1 gram ng gold ngayon? 60 BD. 68 ah? Sobra. And yet, doon sa langit, kung yan ay isinasabit natin dito, sa langit. Yes, na? Hindi na. So again, mga kapatid, heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. So lahat po ng ating narinig sa umaga pong ito ay totoo. Amen? Dahil ito po ay mula sa salita ng Diyos. So mapaparaman lang ito at ang lupa. So ba't ang kanyang salita ay mananatili? So lahat ng nakikita natin sa mundong ito ay mapaparam. At darating po ang time na magkakaroon daw po ng new heaven and new earth. So papalitan ang lahat ng ito. Okay? So wag po tayong tumulad sa asawa ni Lot na siya po ay iniligtas ng Lord.
dahil napakasama na po ng lugar na yon. At sila po ay pinatakas ng Lord dahil upok sa inyo na ang lugar ng Sodom at Gomorrah. So ano pang ginawa ng asawa ni Lot? Siya po ay lumingon. Nag-look back. So ano pang nangyari? Napahamak po siya. Amen? So sa umaga po ito, focus lang po tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kung ano po yung mga bagay na inalis na po ng Lord sa atin, hindi na po yung subject pa para balikan pa natin at tingnan pa natin muli. Amen po ba doon? Hallelujah. Again, sabi po ng ating talata kanina, or what can anyone give in exchange for your soul? So again, balik po tayo doon sa, ito po ang pinaka-subject natin sa umaga po ito. To encourage you na alisin na po natin ang mga, kung mayroon pa tayo, ang mga matampuhin ba, tawag doon, mga ganun. Sa halip ay tayo po ay magpakatatag. So maraming tukso, tibayan natin ang ating pananampalataya. Huwag po natin itong i-bargain sa mundong ito, ang ating faith. Pahalagahan po natin to. Laging sinasabi na minsan lang tayo daraan sa mundong ito. Totoo po naman. And again, huwag po tayo mag-alala. There are things na tayo po ay mahina, no? Ang Diyos po ang bahala na magbigay ng kalakasan po para sa atin upang mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na nag-struggle po tayo. So, ang sabi ng Lord, napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Amen? So, kanino tayo titingin? Doon sa nagtagumpay na o sa mundong ito? Siyempre, doon sa nagtagumpay na sa ating Panginoong Jesus. And He will lead us to victory. Amen? Siya lamang po ang tanging maaasahan na kung tayo po ay lalapit sa Kanya, tayo po hindi niya itataboy. Unang-una sa lahat, amen, siya po ang nagmahal sa atin. Hindi naman po natin hiniling na, Lord, bumaba ka sa lupa, iligtas mo ako. No, it's not. Wala pong ganong nag-pray. Kundi kusang loob po ang Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ipinadala niya dito sa lupa. Dahil alam niya na sino ba ang way o paano tayo maligtas sa ating sarili natin, sa kakayahan. We can't. Hindi natin kaya na iligtas natin ang ating mga sarili. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak. Amen? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So never ever na i-bargain po natin ang ating faith sa mundong ito. Amen? Hallelujah. So, enough na po ba na yung worth ng buhay na meron tayo ay naunawaan po ba natin sa umagang ito? Kung gaano kahalaga? Na kahit na ang yaman pa ng mundong ito ay hindi kayang sabi niya, anyone give in exchange for your soul, na ipagpalit o i-quits? Papayag ba kayo ng ganon? Hindi, di ba? Kahit pa yung yaman ng mundong ito. Sino papayag dito, ibibigay sa yung yaman ng mundong ito? And yet, mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Kalaban natin, ang kaluluwa pag napahamak. And it's forever na po ito. Wala po sinasabi na, doon ka muna sa purgatory. So, pagpe-pray ka para maligtas ka. No, wala na pong ganoon. Sa mundong ito, isang beses lang. At kapag ikaw ay, isang beses ka lang mabuhay, kapag ikaw ay namatay, ay susunod doon ay kahatulan na. Kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, hindi ka na dadaan doon sa kahatulan. Ligtas ka na. Okay? So again, marami tayong pinagkakaabalahan sa mundong ito na ang resulta ay nalalayo tayo sa Diyos. Bantayan daw natin yung ating mga puso. Sabi ng last message.
Baka, baka natutokso na tayo ng yaman ng mundong ito na ang end result ay kapahamakan. Amen? So, ingatan po natin bagay na yun. Hallelujah. So, once again, marami sa atin ang busy sa hanap buhay. Hanap buhay. Si Jesus, pag pinili mo siya, siya yung tunay na nagbibigay ng buhay. Amen? So kapag si Jesus ay nasa iyo, sabi nga, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Hindi ka na maghahanap ng buhay dahil ang buhay ay nasa sa iyo na. Hallelujah. So, nakikita po natin ito sa John 6:33. Sapagkat ang tinapay wala na po dyan. Sapagkat ang tinapay na ibinigay ng Diyos ay walang iba, kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa tao sa mundo. Si Jesus po yun. Siya po yung kailangan natin. Kaya nga po inawit natin kanina, no? Jesus, the lover of our soul, of my soul. Si Jesus lang. So, again, palakasin nawa po tayo ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Amen? So may nagmamahal po sa inyo, si Jesus. At walang iyakan. Let's pray. Hallelujah. So, glory to God. Samantalahin ko na rin po ang oras ito. So, ako po yung magpapaalam sa inyo. Lilipad na po ako mamaya. Gabi. Lilipad. Hindi ako lilipad. Asa kayo kung aeroplano. So, dalhin ko ang inyong mga ngiti. Amen. Pikit na kayo. So God is good. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, na bilang isang lingkod mo na tinawag mo upang maging tagapag-alaga o tagapagpakain ng iyong tupa. Dumating po ang time na tapos na po ang ang oras na tinalaga mo, Panginoon. Upang maging alulod, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat po, tinataas ko po sa inyo. Ang bawat kaluluwa, Panginoon, na dinala mo rito sa ANCF. Hallelujah. Ingatan mo sila. At patuloy na iligtas, Panginoon. Marami pong salamat. Sabi ni Paul ay natapos ka na ang pinagagawa mo sa akin. At dumating na po yung time na nagpapaalam na po siya. The same thing. Salamat po, Panginoon. At I believe na ang iyong pong kahabagan ay patuloy na mararanasan po
sa church po ng ANCF, Panginoon. Hallelujah. Salamat din po sa mga tinawag mo na naging taga-panguna sa church na ito. Tinataas ko rin po sila sa inyo, Panginoon. Tuloy nawa na maibigay nila ang kanilang buhay para sa bawat isa upang pangalagaan ang iyong mga tupa. Salamat po, Panginoon. Pinagpapala ko po minsan pa ang iyong church sa lugar na ito. In Jesus' name we pray. Amen.